Tuloy naman sa pangangampanya sa iba't ibang lugar sa bansa ang ilang kandidato sa pagkapresidente at vice-presidente. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Sa Cainta, Rizal at Marikina ng kampanya si Davao City Mayor Rodrigo Duterte kasama ang kanyang running mate na si Senador Alan Peter Cayetano. Nagtungo si Duterte sa Taguig City na baluarte ng kanyang katambal. Bumuwelta si Duterte sa mga banat sa kanya ng kanyang mga katunggali na isa di umano siyang banta sa demokrasya. I am a threat to the corrupt people. Silang dalawa. Puro corrupt yung dalawa na yan. Hinamon pa ni Duterte si dating DILG Secretary Mar Rojas sa magbanggit ng isang pagkakataon sa mahigit 20 taon niyang panunungkula na naging diktador siya. Sagot naman ni Duterte kay Vice President Jejomar Binay na tumawag naman sa kanyang pambansang berdugo. Si Binay raw, berdugo rin ng pera ng taong bayan. Sa Surigao City, sa Surigao del Norte naman nag-ikot si Senadora Grace Poe. Bumisita siya sa isang palengke bago dumalo sa isang forum ng mga lokal na opisyal. Sa isang panayam, itinanggi naman ni Poe ang sinabi ni dating Senador Kit Tatad na nakipagpulong umano siya kay Pangulong Aquino isang linggo bago pinalala ibinasura ng Korte Suprema ang mga disqualification case laban sa kanya. Batay raw sa nakuha umanong impormasyon ni Tatad, nag-usap daw sina Poe at Pangulong Aquino kung paano sila magtutulungan sa eleksyon. Talagang nagulat ako sa ating mga kababayan, hindi po totoo yun. Wala pong pagtatagpo na gano'n. Nakipagpulong din si Poe sa mga lokal na opisyal ng Butuan City. Pagkatapos ay nag-motorcade naman siya sa Kabadbaran, Agusan del Norte, kung saan din nagdaos ang isang campaign rally. Sa naturang campaign rally, inawit ang kantang Magkaisa na sumikat noong panahon ng EDSA People Power. Sa Camarines Sur naman ang kampanyang katambal ni Poe na si Senador Cheese Escudero. Si Liberal Party Standard Bearer Mar Rojas sa Misamis Occidental naman ng kampanya nangako ng suporta kay Rojas ang ilang lokal na opisyal sa lalawigan kahit hindi niya kapartido. Sa isang panayam, muling binanatan ni Rojas si Duterte. Ani Rojas, nakakabahala raw kung mananalo si Duterte dahil posible raw itong magbigay daan sa panunumbalik ng martial law. Si Duterte represents the biggest danger to our country. Si Duterte gusto niya siya ang judge, siya ang jury, siya ang executioner. Mula sa Oroquieta City, dumayo rin si Rojas sa Ozamis City kung saan ipinangako niyang tulay na magdurugtong sa Misamis Oriental at Misamis Occidental. Binisita rin ni Rojas ang Iligan City sa Lanao del Norte. Dumalo naman ang katambal ni Rojas na si Camarines Sur Representative Lenny Robredo sa covenant signing sa Club Filipino ng Filipino Movement for Transformational Leadership na nagsusulong ng isang reform agenda. Sa San Andres Bukid naman sa Maynila ng kampanya si Vice President Jejomar Binay, muling binatikos si Binay ang kanyang mga katunggali. Sa harap ng isang grupo ng kababaihan, nakiusap si Binay na wag daw iboto si Duterte. Si Mr. Duterte ang kandidato sa pagkapangulo, walang-wala pong respeto sa babae. Ang sabi niya, pagkakasama mo na yung babae, alam mo sa television pinipitik-pitik mo, di may dapat gawin ka na. Respeto ba sa babae yun? Sa kanyang kampanya sa Patero sa Maynila, muli namang tinawag ni Binay na pambansang berdugo si Duterte. Nangampanya rin si Binay sa ilang bahagi ng Parañaque City at Muntinlupa City. Wala namang schedule ng kampanya katambal ni Binay na si Senador Gringo Onasan. Wala rin aktibidad ng si Senadora Miriam Defensor Santiago, pero ang kanyang running mate na si Senador Bongbong Marcos nangampanya sa Bacolod City. Ang vice presidential candidate na si Senador Antonio Trillanes IV sa probinsya ng Batangas nag-ikot. Ivan Mayrina, GMA News.